Dili man ni sa taga dinhe, taga laing lugar man ni siya. Pero salamat sa Ginoo kay iyang kinabuhi ang paggamit sa Ginoo. Then karon siyang inyong manugwali. And then ako kuno ang mo-interpret. So, ang kayano ni. Okay. Let's pray. Magampo sa siya. God, we thank you for this day. We thank you for our lives, for our food, for our clothing, for everything you've given us, God. We pray for abundance for the ministry. We pray for your provision. And we pray, God, that you would heal and set free and save lives. And I pray, God, that you would use me and preach what you would have the church here to hear. In Jesus' name. Amen. Okay, so we're gonna start at Acts 15:30. So magasugod kita sa buhat. Buhat 15:30. So when they were sent off, they came to Antioch, and when they had gathered a multitude together, they delivered the letter. When they had read it, they they rejoiced over its encouragement. So ingon sa diri buhat 13:30. 15 15:30 ingon sa diri. Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan og nangadtos Antioquia og gitigom nila ang tanang magtotoo og gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong. Si Judas ug si Silas nga mga propeta nihatag og pagipulong ngadtos mga kaigsuonan og kini nakapadasig sa nakapalig-on kanila. Wait. So, 32. Ato 31. So, diha sa 31 daw. Okay. So God wants us to rejoice over the encouragement of the Word of God. When we hear it, we thank you, God, praise God, and give Him glory because He's trying to save our souls. That Jesus said in John 3:16, So, ang Ginoo nag-ingon sa John 3:16, He said, kay let's just go to it. kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so whomsoever should believe in Him should not Kay perish. gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini ang gihatag iyang bugtong anak. Ang muto ug musalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So, whoever believeth in the only begotten Son. So kinsa katong magatuo sa anak nga bugtong anak sa Dios we have to know who that is. ug kinahanglan natong ibaloon og kinsa gayud ang Dios. And in 1 John it tells us who the Son of God is. It says that Diha sa 1 John unang Juan nagasulti kung kinsa gayud ang anak sa Dios. in the beginning was the Word, and the Word Kay sa was God. sinugdan mao ang pulong ug ang pulong Dios. So, and everything that was made through Him. Kay ang tanan nga nagakatabo og nagahimo pinaagi ra gyud sa Dios. So that word begotten is very important in that scripture. Ang pulong nga gitawag nga unlisan Because we are also sons
Tungod kay kita usab anak and daughters of God. og mga anak sa Dios. But He's the only begotten Son of God. Pero siya ang bugtong og gitawag nga bugtong anak sa Dios. The Father God, the mind of God that knows where every ant is on the planet, So ang Dios ang amahan kay Dios man og siya nakabalo sa iyang mga anak. nobody can connect right to the mind of God and be everywhere at once. So walay makakonekta direct ngadto sa amahan. But through the Word of God, Bag pinaagi sa pulong sa Ginoo, we can know that Jesus said, "My Father has seen every sparrow that falls from it." mahibaluan nato nga si Jesus Christ maoy hinungdan or maoy maoy hinungdan nga kanang bitawng gipadala para sa mga kasalanan. So, the only way to know the Father God, the mind of God, is by the Word of God. So sa pamaagi nga mahibalaan nato ang Dios Amahan pinaagi ra gyud sa pulong. Jesus said, "Nobody has ever went to the Father without going through the Son. The only way to Him is through Jesus Christ, the Word." So ang pulong sa Dios nag-ingon og si Jesus Christ ingon niya nga walay makaadto sa amahan pinaagi tungod walay makaadto sa mga gawas kung pinaagi sa anak makaadto sa amahan. And some people act like the Word of God is subject to them other than them being subject to the Word. So ang ubang mga tawo nagatuo sila nga ang pulong nga gigamit sa ang pulong gigamit ra nila para silang kagalingon pero ang Dios para gayud sa iyaha ang pulong. Like, they act like, sure, I'll worship God when it says don't murder because that's evil. So ilahang gimo nga gadayig sila sa Ginoo. And when the Word of God agrees with their morals, So ang Dios nagpakita sa ilahang mga binuhatan, then they agree with the Word of God. and then sila ilaha pong gibuhat nga nagtuo sila sa pulong sa Ginoo. Then they go astray as soon as their morals differ from the Word of God instead of listening and obeying the Word of God. Pero kung atong palaluman ang ato ang pagtuo o pagsunod sa Ginoo, dili lamang nga nagsunod kita kung dili atong palaluman, They go astray. so mahimo nga mas straight gyud ang ato ang pagsunod. And like, it says that there's false teachers and false people that will creep into the church. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga dunay mga mini nga mga magtutudlo og sayop nga mga nagpatuo. And they would deceive people by wanting greediness or coveting gain. So ilahang gidala ang mga tawo, pinaagi lamang sa kaugalingon nila nga mga tinguha og desire og ilang gusto. Because their morals don't line up with the Word of God. Kang ilahang mga kinaiya, wala gid ni sila gabase pinaagi sa pulong sa Ginoo. What's important to them is money and prestige, honor. Kung ilahang ang nagpahatag og importansya silang pangunahuna is kwarta lamang, maka-kwarta sila. So they'll lie. Munang sila nagbinutig sila, They teach people to give for nagtudlo covetousness. sila sa mga tao nga mohatag. Like when we give to the offering, we don't give because we covet more. Because the 10 Commandments, one of the commandments is, "Thou shalt not covet." So ang uban nagtudlo sila nga dili sila mohatag ani, dili sila mohatag og 10 tithes pero sobra pa day ang ilahang So we don't give for covetousness because then we're going against the Word of God while giving for the Word of God. Okay, ang uban naghatag sila ani, wala nagasunod sa pulong sa Ginoo, while kita mohatag ta pinaagi gayud, pinasikag gayud sa pulong sa Ginoo. But there's false teachers that will teach you to give for covetous reasons. So ang uban nga mga magtutudlo, ang mga uban nga mga magtutudlo, nagtudlo sila nga para magamit nila ang kwarta. We give so that the ministry can save souls, not so that we can get rich. Pero ang atoa nagahatag kita pinaagi niini makahatag ug makadugang pa nga daghan pang mga kalag nga makabig pinaagi sa pinansyal. Amen. Because God is life, Tungod kay ang Dios kinabuhi. and He's given us life.
ug siya nagahatag sa tuwag kinabuhi. We want others to have that same life. So gusto nato nga ang uban usab makabaton sa maong kinabuhi. Jesus did a parable where he said that one received 1 talent, the other one received 5 talents, and the other one received 10 talents. So naasay parabol kanang naasay sambingay diri sa Biblia nga ang usa nagahatag og usa og ang usa gitagaan og duha. The one that received 10 put his talents to the exchangers, to the and he gained 10 more. So ang usa kuno nga nagadawat og pulo iyahang gi patikan nga kini mo dugang pa mo daghan pa og makabaton pa siya og pulo. The one that received 5 also did the same and received 5 more. Also ang usa mo gyapon ang gibuhat nagpatikad siya sa iyang 5 nga nadawat og nakabaton usab siya 5. And the one received 1, he buried it, and when the Lord, the Master, came back, he presented it and said, "Here, this is what you've given me, I give it back." So ang usa nga nakabaton og usa iyahan noong gitipigan og iyang gilubong. Hindi pag-abot sa master nga nagahatag niingon siya og mooni ang ako ang nadawat nimo og ako ni siyang ihatag nimo diha nga buopon. The Master wasn't satisfied with that because he had expected him to use that talent to glorify the Master. So ang pagbalik sa master nga naghatag niini wala nalipay. Tungod kay sayang una-una abi man niya gamiton niya kay para makabaton na pud sa usa pero wala. And then Jesus said, "To him who has, more will be given." So ang si Jesus nag-ingon nga ang naa makabaton pagyud og daghan. But the first thing that we all get is our testimony. Ang una nga atong madawat mao ang atoang testimony. How do we believe in Jesus Christ? What changed our lives and made us Christians? Og unsa nato pagkinabuhi og unsay mga nabag-o sa atoang kinabuhi. That's our 1 talent. At first, we don't. Mao na say usa ka talento nga atong nadawat gikan sa Ginoo. We don't know the Bible. We don't know how to preach. We don't know anything but our testimony. Dili nato may baluan sa una, dili pa nato may baluan ang pulong sa Ginoo, dili pa nato may baluan ang pagpagamit sa Ginoo, pero ang naa nato mao ra gyud ang ato ang testimony. But if we share our testimony, Munang kung ato ang i-share ang ato ang testimony, then God will give us more testimonies. so munang ang Dios magahatag og daghan pang natong mga testimony. And then it goes more and more and more as we live our lives. We get more and more testimonies of things God has done for us. Munang daghan patang mga kadaugan nga madawat tungod kay mo nay gihatag sa Dios diri nato kay ato mang gi-share. So I want to encourage everybody to spread your testimony. Tell your So friends, tell your family. gi-encourage niya ang kita nga ato ang yung isulti ang ato ang mga testimony sa uban. You don't have to preach a good sermon. Just tell them how you were saved. So dili lang ingon nga muwali lang ta pinaagis mga maayo kayong pulong, maayo kayong pagwali. See, how I was saved is I used to be a drug addict, fornicating, doing whatever I wanted, and living worldly. So kaniadto siya sa iyang testimony, ang iyang kinabuhi dili gayud maayo, pero pinaagi sa testimony ang iyang kinabuhi nasig. None of my family believed in God. I was taught actually witchcraft and Satanism. So ang iyang mga pamilya wala gyud nagatuo sa Ginoo. Marag witchcraft ba, marag kanang wala gid sila yung pagtuo sa Ginoo niya. Di gid maayo ang iyang kinabuhi before. So I decided that I wanted to be the most powerful wizard to ever walk the earth. So sa una ko no, kunay mga marag siga gid sa kayo sa ilhang dapit ba. Murag unana ba? Yang sistema. So, and I heard about this other wizard in the teaching Satanist stuff. So sa dihang na siya nadunggan, He supposedly could go up to a hill, and even if there was no clouds, he could make it rain. so nasay katong marabag katong pareha sa ano ba? Parehas mga para sa tuwa dire kanang mga like sa mga ubang grupo bitaw nga murag power ila ba. So So I figured I was gonna do that.
So ayang gusto po tani niya nga mapareha po sila mga kanang mga witchcraft bitaw nga lahi ang ilang pagtuo ba. So una na po tani sa before gusto niyang So I was in Fairbanks, Alaska, and I went up the hill, the tallest hill around. dito siguro silang lugar na gusto siyang maatos pinakataas nga bungtod. Kay ganahan siyang maapil sa maunggahong or And what I was taught is that demons can give you power words. so ang iyang nabalawan dito nga ang demonyo gid mo maghatag sa imong gahom. So I went up there and I started speaking gibberish. So niadto sa dito niangat siya og marapag sa speaking tongues pa nag-story sa Jewish ba. Sa one pa is nag-speaking tongues na nasa sa kawan diri. Lain na tinulungan. It didn't make any sense, and I know it wasn't a language. It was just, gibberish. And God, I was supposed to get words from demons that would, So nana say madawatan ko no nga mga mensahe nga gikan gyud sa demonyo. that supposedly had power to do. Nga mo'y makahatag og gahom nga mahimo siyang ariunon pod. And God interrupted me. Pero ang Ginoo nagsakmit sa iya. He said, God is the only one that can make it right. Ang Ginoo siya ra gyud ang makahatag sa imuha nga ikaw magahari. And I was like, okay, if you're God, if this God talks to me, tell me this, then if you have that power, So ingon siya nga hina niya ang tawo nga nagsulti sa iya ha. Okay, kung mauna kung ang Ginoo gyud na og siya nga naadyoy gahom, then instead of the enemy, instead of Satan, you give me the words to say, I'll speak them forth. so tagaan ko nimo kanang pulong nga ako makasulti pod dito sa uban. And if you show me your power, I'll change and I'll serve you instead of Satan. So nagigsulti siya sa Ginoo nga kung tagaan siya gahom sa Ginoo, musunod siya sa Ginoo ug musulti siya sa uban. So I started speaking again, now thinking God would give me the words. So karon nagsugod na pud siya pagsulti og ang Dios nagigsulti na sa iya pinagis pulong. And I could tell that now I was speaking another language. So karon makasulti na sa laing pinulungan or kanang speaking tongues. And God said, look at the ground and you'll have more faith. So ang Ginoo nagigsulti sa iya niingon nga daw tawa ang yuta. Because when I looked up, there was not a single cloud in the sky. So sa iya kuno paghangad wala gyud kunoy siyang nakit-an nga cloud or ang sa naman panganod. So I looked at the ground and I So walked nilantaw along, siya and I yuta spoke whatever God gave me to og speak. nilakaw siya og nanulti siya. And after about 15 minutes, Og abot og 15 minutos. I looked up and there was thick, dark rain clouds coming in from all directions. Og iyang nakita sa iyang paghangad na asay nakita kuno kayo nga baga kuno kayo nga mga panganod. Nga gaitog yun. And the clouds came together above my head, Og ang panganod ni atos babaw. and it rained for 4 days nonstop. Og ni ulan og upat ka adlaw og wala gyud ang undang. So now I was like, okay, I have to serve God. He showed His power. He showed that He's. So karon iyang nakita nga ingon siya nga mo serve nako sa Ginoo kay nakita gid niya ang gahom sa Ginoo. That's my testimony. That's how I Mo became. na ang iyang testimony sa dihang nahino siyang Kristohanon. So I've been trying to serve Him ever since. So nag-try sa pagsunod sa una. And at first, that's all I had was that testimony. Pero ang una gid niya nga nadawatan mao ang testimony or kadaugan. But as I served God, He gave me more testimonies. So sa dihang nagpadayon sa pagsunod sa Ginoo daghan pa gyud maayo ang iyang mga kadaugan. Other times that He did powerful things. So naay mga panahon nga naa sa gibuhat nga powerful kayo ug miraculous kayo nga mga panghitabo. It says, God shows Himself mighty on behalf of those who love Him. So muna nagpakita gyud ang Dios nga siya ang pinakahari nga naghigugma. Jesus said, not everybody that says to me, Lord, Lord, So ang Ginoo nag-ingon nga dili tanan nga nagtawag na kong Ginoo Ginoo loves me. naghigugma kanako. But those that do the will of my Father, those are the ones that love me. Pero ang katulamang nagatuman og sa kabubuton sa amahan mao na say tinuod nga naghigugma sa Those Dios. who obey the Word of God. Og kinsa tong
sunod sa pulong sa Ginoo. Like in Acts 5:32, So ingon niya sa Buhat 5:32, it says, nagaingon, well, let's go to 31 just to give it some context. So, him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. gikan diri sa 31 ingon sa diri, og gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo og manluluwas aron maghatag sa katawan sa Israel og gigayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. So, the first thing that we're told to obey in the Word of God Ang una nga pulong nga kinahanglan natong mosunod pinagis pulong sa Ginoo, is repent of our sin. ang pagpasaylo gyud sa tuwang ang pagpangay pasaylo sa tuwang mga sala. Second thing is be baptized in Jesus' name for the remission of our sin. Og ang ikaduha, kinahanglan tang mabautismuhan pinaagi sa ngalan ni Hesus kay para mapasaylo ang atuang mga sala. And then we will receive the Holy Spirit. Og makadawat kita sa balang Espiritu Santo. But then that's not where it stops. Pero dili lamang diha putob. The Word of God says to give your testimony. Ang pulong sa Ginoo nga igaingon nga kinahanglan nga atuang i-share ang atong kadaugan. To tell others of the Word of God. So magasulti kita sa uban pinaagi sa pulong sa Ginoo. Okay, Revelations 19:13. So sa pinadayag 19:13, Okay, and it's talking about Jesus. og sulti ni siya about ni Jesus. Well, I'll just read from 11. So unahon pagbasa o sa unahon ko na pagbasa ang 11. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Unya nakita ko ang nga naabli ang langit o didto may puting kabayo. His Ang eye, nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod og dili sa matarong naghukom siya og nakigubat. his eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Sama siya suga sa kalayo ang iyang mata ug may daghang korona diha sa iyang ulo. May naisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakaila niini. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Nalukop sa Dios, nalukop sa dugo ang iyang biste o ginganlan siyang ang pulong sa Dios. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo o ang puting kabayo o nagbistig puti o limpyong lino. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress
of the fierceness and wrath of Almighty God. Migula sa iyang bakba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayon og pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Diha sa biste niya og sa iyang paa naisulat ang ngalan, Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. This is a vision of our God, Mao ni say panan-awon sa ato ang Dios, Jesus Christ, Ginoong Hesukristo, who died on the cross for us and rose again. nga maoy namatay dito sa cross og nabuhi. It says that he died in weakness Mo na sa niingon siya namatay siya sa mga masakiton. and he was raised in power. Siya na banhaw nga dunay gahom. Because he put on our weakness Tungod kay iyahanang gibutang ang ato ang mga gitawag nga kaning kaluyahon. and suffered for our sins. Og siya at iyanang gisakripisyuhan ang ato ang mga sala. And he was raised in power and glory Og siya nabanhaw naay gahom og uban ang himaya. and given a name above every name. Og siya dunay gitagaan siya ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. So when we get baptized, Sa dihang nabautismuhan kita, it represents the dying with him nahimong representata and being raised again with him. og gilubong kita sa tubig nga sama nga namatay og nabuhi kita sama kaniya. When we die to our sin Sa dihang namatay kita pinagi sa tong sala, and we are raised in his perfection. nabuhi kita pinagi sa iyang pagkaperpekto. Now nobody's been perfect in the flesh, So dili kita mahimong perpekto pinagi diri sa tuang kalag. as even the Apostle Paul said, Bisan pa si Apostol Paul nag-ingon. I am not perfect, but then I will be perfected. So niingon si Paul sa iyang pulo, si Paul dili siya perpekto pero iyang paningkamutan nga mahimo siyang perfect. Now I am corruptible, but then I will be made incorruptible. So sa una gitawag nga madunot siya pero pagkahuman ani wala nay pero gusto niyang mabatunan ang walay pagkadunot. Now I am mortal, but then I will be made immortal. Siya He's in the flesh that's gonna die, and then he'll be. sige siya may kamatayon pero gusto niyang mahimo siyang walay kamatayon. Jesus said, "My words, they are spirit and they are life." So si Jesus nag-ingon nga ang pulong niya dunay espiritu og naghatag og kinabuhi. So, he is the Word of God. Siya ang pulong sa Ginoo. He also said, "I am the bread of life." O siya nag-ingon siya ang pan nga naghatag og kinabuhi. So, and it also says that man liveth not by bread alone, but by So, every ingon word niya, that proceedeth out the mouth of God. ingon niya nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kun dili sa matag pulong usab nga magagula gikan sa baba sa Dios. So God is life, and He gives us life. So ang Ginoo kinabuhi og naghatag sa tuwag kinabuhi. But the only way He could do that was to die for our sins. So sa unsang sa pamaagi nga sa diin ato na siyang mabatunan sa pagkamatay lang gyud niya pinaagi sa tuwang mga sala. So that we could be raised in Him. So munang kita mabayaw siya maghari diri nato. The Bible says that He is our righteousness. Ang pulong sa Dios nag-ingon nga siya naagi niya ang pagkaperpekto. When the Word of God says don't murder, and So ang pulong sa Ginoo nga mag-ingon ayaw pagpatay when it says, don't steal, and we agree, og ingon sa nga dili ta mangawat and then mutuo ta. then it says, when our morals line up with God's Word,
kung ang ato ang mga sandata or mga hinigiban naga-inline ni sa pulong sa Ginoo, then we agree. then mahimutang dako. But we have to take it a step further. Pero kinahanglan nato nga magabuhat ang mga lakang. Because he says, don't fornicate. So giingon kay niingon sa nga ayaw gyud pagbuhat og dili maayo. Then some people decide they want to go astray because they don't want to listen to that. So ang ubang mga tao mulakaw lang sila kay dili sila ganahan mamati. But if we're obedient and we listen to it, Pero ang pagtunod, ang pagsunod ug ang pagpaminaw then he actually shows us a better life. ug diha mapakita niya ang pinakanindot nga kinabuhi. And then we understand why we're listening. Og muna atong masabtan nga ngano tang naminaw. Like with a lot of things we understand, we don't murder because it's evil, because you're killing somebody. Tungod kay dahatay daghan tang makatunan pinaagi nga nganong dili ta magpatay. But some things you don't understand. Why do that, God? Why quit? Like, I actually had a problem with God when I first became a Christian. So daghan ko nung mga pangutana sa iyang kinabuhi og ngano. Where I didn't understand why I was supposed to quit smoking pot. So usahay dili na maibaluan ngano ko nung makapanigarilyo ra gyapon siya. I was like, God, you could just heal my lungs, and I So- could smoke all the pot I want. So iyag yung gipaningkamutan niingon sa nga Lord ganahan ko nga imuha nang ayon ang ako ang kuan nga dili na mangita og ganang aso. He was very nice to me. He was like, just quit. So nindot ko lang kayong pamation nga usahay ang Ginoo moingon sa iya nga iyahang i-minimize. So I quit smoking pot. So karon iya nang hinahinay na og wala. And then afterwards, I realized how much better life was when I wasn't stoned and high all the time. So karon iyanang na feel or iyanang nabatian nga unsa gyud kanindot sa kinabuhi sa diyang wala na siya mga buhat nga dili maayo. So even though I didn't want to quit at first, Birag naay mga panahon nga dili gyud niya ni malikayan nga once I was obedient, I understood that God loved me more than I loved myself. pero sa dihang nagpadayon siya sa pagsunod sa Ginoo, iyang na sabtan. And He knew what was best for me even when I didn't. Unya nakita sa Ginoo manggod kay nakita magyud sa Ginoo kung unsay pinakanindot nga iyang mabuhat para sa And kinabuhi. that's the way that God wants us to put our faith in Him. Munay mga pamaagi nga ngano ang Ginoo gusto niya nga ang atong pagtuo atog yung ihatag or ibutang sa iyaha. Not in our own understanding. Dili sa ato ang kaugalingong pagsabot. And then one day we'll see Him as He is. O gunya momabot ang panahon nga ato ang makita o mailhan siya. See, all this that I read here of the glory of God, the shining bright, the eyes of fire, So sa iya kining gibasa ang pulong sa Ginoo, iyang nakita ang kahayag gayud pinagis pulong sa Ginoo nga sama sa kalayo. the true glory of God isn't about, Ang tinuod it's nga not about the brightness of His countenance. so ang tinuod nga gitawag nga kahayag sa Ginoo dili nang kahayag nga ato ang gipanguna-una It's pero dili pakanindot bigulo kayo. It's not about that He's brighter than the sun. So ang dili lang sa ingon nga kanang grabe gyud kasilaw gyud sama sa adlaw. It's His goodness, His virtue. Ang iyahang pagkamaayo grabe gyud kayo. It's His sinlessness and His perfection. Sinlessness. So pinaagi sa iyahang pagkakuan makawalag sala, makatangtang kayog sala. That's the true glory of God. Mao na say tinuod nga kahayag nga gikan sa Ginoo. That love that we've all not. It says all have sinned and fallen short of the glory of God. So tungod kay ang tanan nakasala og nalayo sa himaya sa Dios. Because none of us had that love and that perfection that He had. So muna tungod kay ang dili tanan nato nakadawat sa maong gugma o sa maong pagkamatarong nga naa nato karon. But if we live in His Word, Pero kung magkinabuhi kita pinaagi sa pulong sa Ginoo we give Him glory ug mahatag nato ang himaya as
children give the glory to their father. O sama sa anak nga nahatag og paghimaya ngadto sa iyang amahan. It says, let your light shine before men, O gingon ang pulong sa Ginoo nga ipahayag gayud ang imuhang kahayag so sa that they may kalibutan glorify your Father which is in heaven. para ilang himayaon ang imong amahan nga tuwas sa langit. So we don't give to the poor So dili lamang kita nga mohatag sa mga pobre or help an old lady with her bags. or mutabang tas mga tigulang nga mag-aswat. We don't do those things so that we can, so everybody can say, oh, look at how nice that guy is. So dili nato nabuhaton ka para ingnon ta sa ubang mga tawo nga puting butana na siyang tawhana. We do it to glorify our Father which is in heaven. Pero ang atong gibuhat para maghimaya ang Dios nga tuas sa So that langit. they might receive the salvation that we've received. So para sila makadawat sa maong kaluwasan nga ako ang nadawat. Because our Father taught us to do good things. Tungod kay ang atong amahan nag-ingon nga magbuhat kitag mga maayong butang. God deserves our worship and our praise. Ang Ginoo para gayud sa iya ang ato ang pagdayeg ug pagsimba. Because without Him, we would have stayed in sin. So tungod kay kung wala ang Ginoo nagapabilin gyud ang mga makasasala. We would have kept lying and stealing or doing whatever sins we would So magpadayon gitag mga dili mayong binuhatan like mangawat, like mamakag, unana ang mga butang nga dili angayan. As an evangelist, as somebody who goes and talks to people about God, So siya ko no as a missionary naghang yung mga nagsulti yun or makakuan sa nga. I've had people argue with me about the Word of God. So dahil mga tao nga makigdebate sa iya pinagi sa pulong sa Ginoo. And one of the arguments is, why can't I fornicate? Who is that her? So na ako no yung mga tao nga nakigsulti sa iya ha ug ngano ko no. But it's so hurtful. I've had so many young people come to me and they'll be like, I feel like killing myself because my girlfriend broke up with me or my boyfriend broke up with me. So na ako no yung mga nagpa-advise sa iya ha nga mga young people nga nagsulti sa iya ha nga na ako no nga na broken hearted ko no sila. Kay gibiyaan sila ang mga uyab ug mga loved ones. It's one of the most hurtful things on the planet is fornication. So mo na sa pinaka kuan jud kayo kanang pinakalisod jud kayo. Pinakalisod kayo nga mga pangitabo nga naakaron sa kalibutan. Because there's no commitment in God Tungod kay dili sila komitado dihas Ginoo to stay together. nga magpabilin sila hangtod sa ilang relasyon. So that's why God wants us to not fornicate, get to know the person, get to know that we're going to want to be with that person forever, for the rest of our lives. Munang gusto sa Ginoo nga dili sa gusto nga kanang mahimutang kanang bitawng ato arang sakito ng uban or ato abang binuangan. Gusto sa Ginoo And then get married, so He's preventing pain from us. so gusto sa Ginoo nga kanang kung maminyo kanang kung siya nagyud minyuan na ginasili mo kay para maiwasan ang pagkasakit or See, He loves us more than we know how to love ourselves. so gihigugma kita sa Ginoo sa ato pang pangunahuna more than pang pagkigugma sa Ginoo. So when we're obedient to that, Pero kung kita magmasinugtanon, we don't suffer my boyfriend, broke up with me, or girlfriend broke up with me. We don't have to suffer that heartache, that pain. muna kung sila nagtuo nga mosunod sila sa Ginoo, dili gid sila mag-suffer o dili gid sila magproblema anang paghigugma. The point is that it's not about what we understand, because before knowing the Word of God, none of us understood. So ang bot pasabot ana is kanabang dili yun kuno nga kanang unsa gyud atong pagsabot ana tungod kay sa wala pa kuno ang pulong sa Ginoo, wala pa man kita nasabtan. It says in the Bible, we have all went astray like sheep. So kita sa una sama ta sa usa ka kuan nga naglakaw-lakaw lang diha sa street. But Jesus didn't give up on us and just let us go astray. Pero ang Dios wala gyud siya nagpabaya nato nga
latagaw lang kita. He brought us back by the word of God so that we may be saved. So muna siya nga naghatag siya mensahe nga maong pulong sa Ginoo nga para kita maluwas. Jesus Christ being the word of God, Ang si Jesus mao siya nahimong pulong. his name Jesus actually means Ang salvation or savior. ang pangalan nga Jesus nagpasabot ni siya nga kaluwasan or mangluluwas. Because we're saved not only by the work of dying on the cross for our sins, Kay dili lamang kita naluwas or maluwas pinaagi sa iyang pagbuhat nga namatay siya sa cross. but we're saved by the word of God itself. Kay naluwas kita pinaagi sa pulong sa Ginoo ug ang mao gyud ang pulong. From hurting ourselves and from hurting others. So pinaagi sa pagdungog sa atong kaugalingon o pagdungog usab sa uban. It says that those who receive the kingdom of heaven, Kinsa atong makadawat sa giharian sa langit, there shall be no more tears, no more suffering, and no more death. siya makadawat og wala nay pagkasakit, wa nay pagkaproblema, wa nay pagkapatay. Because we've been taught by the word of God Tungod kay kita nabayaw pinagi sa pulong sa Ginoo. that like me and Roldan here, we could hang out in heaven forever. So lights na mo ang duha kuno karon. I'll never lie to him. I'll never steal from him. I'll never hurt Roldan. So wala mi gibuhat nga makakuan sa mong duha ba? Makadaot sa mong duha. Wala mi nagkawatay, wala mi nagkuanay duha sa kay tayo In na. the same way, he would never hurt me. He would never lie to me, steal from me. Ug sa samang pamaagi, ako usab o siya wala siya gibuhat nako, ug ako usab wala pud ko gibuhat sa iya nga makasakit mi kuan mi duha, makaproblema mi duha. This is exactly how God wants us to be. So mao karon ni siya ang example na makikommunicate ta diha sa Ginoo nga sama unana ba. That's Wala. heaven. That's how Mao God na siya wants ang us to be. mao na siya kanang sample sa langit. Na wala na dito'y problema hay. So we can live forever without any pain, without any suffering, no more tears and no more death. Dito sa kingdom sa Ginoo wala na dito'y mga problema, wala na kasakit. Wala na kamatayon nga maabot. That's His promise Mao na sa iyang promiso as we listen to the Word. of sa dihang God. naminaw kita sa pulong sa Ginoo. And you see how that fits together. So kung imong lantawon para sa kung unsa gid siya pagka ma-fix gid siya, Where His salvation has made us truly saved. so pinaagi sa iyang pagluwas, maluwas gid kita. So we'll never ever hurt again. So kita dili na ta masakitan pa ug masakitan. That's what God wants us to all Mo nang gusto gyud sa Ginoo nato nga kitang tanan. share with your friends, share with your family, Ato ang sultihan ang ato ang mga amigo ug ato ang mga pamilya. so they can be like us. So kanang kay para masama usab sila pareha nato. So they can never be hurt again. So they can never cry, never feel pain ever again because of the Word of God. Para dili na sila makahilak, dili na sila maka-feel og mga kasakit. So I just praise God and I thank you. I thank God and I just want to encourage everybody that Ako nagpasalamat sa Ginoo, then mag-encourage sa tanan. we need other people to understand that. We need other people to understand what I'm talking about, me and Roldan. So kinahanglan nato kubang mga tao nga makasabot kung unsay ato ang mga gipanghisgutan. That's the true salvation that Kay Jesus mo ni paid say tinuod nga kaluwasan. And I just want to encourage you, tell your friends, tell your family, tell everybody. So ga-encourage yun sa nato nga ato ang sultihan ang ato ang mga pamilya ug ato ang mga amigo. So that God will have more children with Him in heaven. So para ang Ginoo daghan pa siyang mabatunan nga mga anak dito sa iyang kingdom. Amen. Perfect and innocent and made holy by the Word of God. Ang mga ingon niya ang pulong sa Ginoo mo ni say maghahatag og pagka-perpekto, pagkahatag nga mahimot ang huli atubangan sa Ginoo. All right.
Let's pray. Okay, mag-ampo ta. Thank you, God, for this word. Yes, Thank you, Lord. God, for showing us your true glory and your true righteousness, God. Thank you for helping us to listen to your word and to press forward for that prize, for that promise, for that you have for us that is greater than we could ever understand, we could ever imagine. I pray, God, also for your power to be shown. As it says, you show yourself mighty on behalf of those who love you. God, heal your people. Yes. God, bring them to repentance. Yes. God, help them to be delivered from Satan, from the devil, from the grasp of the enemy, and just purify us and make us white as snow. Heal our hearts, heal our minds, and help us to glorify you now and forever. Amen. Thank you. Atong palakpakan. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nagpangulog siya sa kinabuhi ni Brother Michael. And then kanis Brother Michael as a missionary, diferensya niya sa tuwa kung sa tuwa siguro natay madawin magwalitan doon natay mga kumpleto gitanan ba na ginda nakabalay. Pero as a missionary, mag-gets na ko si Brother nga ang iyang kinabuhi paggamit niya sa Ginoo. Usay night time nga on the spot ang iyang panagstoryahan niya ni mas nindutan siya sa on the spot nga i-reveal sa Ginoo yatag sa Ginoo sa iya. So thank you so much, brother. God bless you, and I know God knows what's your heart desire. Thank you. Akong yatag sa iyo. Mayong utog. God, panalangin ang buong mensahe. Kaya grabe no. Mga misyonary. Direct to the point sa Ginoo ang mensahe tungod kay gi-reveal sa Ginoo ang kamatuoran aron nga kita makabaton og dugang kaligon. Kalipay parihan Pablo guwali nga makapadasig, makalipay, makaayos tanang sakit ug balatian ug bisan pa man sa mga kaluyahon tanan puhaon sa Ginoo. Muna nga gipadad-an ta sa Ginoo magwali nga musintro sa atong mga kasing-kasing mga kaigsuonan nga kung dili buot ang Ginoo nga babilin ta nga anak ra kung dili kinahanglan diay nga mugro kita. Amen. Tubangan sa Ginoo. Muna nga sa mga sa diha nga nakabati ta sa pulong sa Dios ni atong gidawat si Jesus nga atong manuluwas sa tibok natong ginabuhi nahimo na tang alagad sa Ginoo nahimo ta niyang anak kinahanglan gid diay nga mananaw ta sa unahan sa katungod nga gipiyal dinhi sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Muna nga naay paghigugmaay, naay pagminahalay, pagpinanggaay ingon nga kita mga anak sa Ginoo. Ug unsay problema sa usa, unsay kabugaton sa usa, mao nay ato ang tabangan og pray diha tabangan sa Ginoo nga kita magmalampuson ang atong pagpangalagad labi na dinhi sa buruangan. Hallelujah. Nga dili ta magpabilin nga ingon gyud ani kun dili magpadayon ta sa pagpananaw sa unahan nga daghan pag yung mga kalag nga makadungog sa pulong sa Ginoo kay gihigugma ang buruangan sa Ginoo padadaan ang mga misyonary nagalag yung lugar pag sakripisyo aron lamang sa pagdasig paglipay natong tanan aron ta magmalampuson og makasinati pud ta og mga maayong panalangin dugang pa sa Ginoo. Amen. So nining kabuntagon mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Ginoo. Nya manindog ta atong awitan ang Dios. Hallelujah. Praise the Lord.